Si Kakaru ay sumisigaw sa galit na si Hoshiguin rin ay pag-aari niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit, at ang mga namamagang ugat ay kapansin-pansin sa kanyang leeg. Ang eksena ay inilipat sa piitan ng unang ranggo, ang Kabold Settlement, na inaabisuhan ng window ng system. Si Tsukasa at Hoshigun rin ay nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan, magkasalungat ang mga nilalang na nakasuot ng mga espada at mga kalasag. Ipinapaliwanag ng voiceover na ang Kobold Settlement ay isang entry-level na piitan na may inirerekomendang antas na 15. Sinundan ng bayani si Hoshiguin rin dito dahil hiniling nito sa kanya, ngunit hindi niya naintindihan kung ano ang gusto nitong makamit dito. Ang batang babae ay hums ng isang bagay na may isang walang malasakit na hitsura, at ang pangunahing karakter ay nagtanong sa kanya kung talagang gusto niyang labanan ang mga halimaw ng mag-isa. Sinabi ni Hoshigen rin na hindi ito problema para sa kanya at hiniling na panoorin lamang kung paano siya lumalaban. 3 kabals ang pantal sa batang babae na may mga espada at hiyawan. Tinutulak ni Rin's hash icon ang lupa at dinurog ang mga halimaw sa mabilis at magagandang galaw. Nagulat si Tsukasa sa kanyang kakayahan. Ang boses ni Loki sa kanyang ulo ay nakatuon sa espada ng babae, at tinanong ni Tsukasa ang babae kung may alam ba siya tungkol sa sandata na ito. Ang magandang espadang Hoshigun rin ay napapalibutan ng gininto ang aura. Sinubukan ni Loki na magsabi ng isang bagay tungkol sa espada ngunit naputol ito ng boses ni Hoshigun rin, na nagsabing pagkakataon na ni Tsukasa na labanan ang mga nilalang. Isang kobold ang tumatakbo papunta sa kanya. Napunta si Tsukasa sa isang posisyon sa pakikipaglaban habang hinihiling ni Hoshigun rin na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Sumulong si Tsukasa at itinaas ang kanyang espada, ngunit madaling napigilan ng kobold ang suntok, at nagulat ang bayani. Tumalon ang halimaw mula sa itaas, itinaas ang kanyang sandata. Tumalon si Tsukasa para iwasan ang espada ni Kabul. Hiniling sa kanya ni Koshiyun rin na huwag pabayaan ang kanyang pagbabantay, dahil ang mga halimaw na ito ay mas matalino kaysa sa mga goblins. Sinabi ng batang babae na mayroong 2 paraan upang sirain ang isang kaaway gamit ang isang kalasag, at ang bayani ay dapat na masira ang kalasag ng may lakas o gumawa ng mahinang pag-atake upang makalampas. Ang pangunahing tauhan ay sumusunod sa payo at madaling pinutol ang ulo ng kobold. Napapangiti si Hoshigen rin habang iniisip na mas maganda ang ginagawa ni Tsukasa kaysa sa hinala niya at baka aanyayahan talaga siya nito sa team. Pinupuri ng batang babae ang pangunahing tauhan at ipinapalakpak ang kanyang mga kamay. Nagpasalamat si Tsukasa sa kanya at sinaklab ang kanyang espada. Sinabi ni Hoshigun rin na dahil ang bida ay nagpapakita ng tagumpay, ipagkakatiwala niya sa kanya ang pinakamahalagang bagay. Hiniling niya na gawin ang pagsubok sa harap ng silid ng may-ari at pinag-uusapan ang halimaw, na tinawag siyang mini-master habang kumikislap siya sa pangunahing karakter. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa larangan ng digmaan, kung saan makikita nila ang isang kagubatan at malalaking bato na kahawig ng mga ngipin ng dragon. Lumilitaw ang isang babala sa window ng system na nagpapahintulot sa antas 15 na Kabul General na nasa harap nila. Nakikita ng mga karakter ang isang malaking hayop na parang nilalang na nakasuot ng baluti at may espada, at sa likod niya ay may isang pulutong ng mga kaaway. Sinabi ng batang babae na kinakailangan na magsimula sa pamamagitan ng pagsira sa mga kasama ng mga halimaw, at ang pangunahing karakter ay sumasang-ayon sa kanya. Hinahampas niya ang mga kobold kasama si Hoshigun rin. Biglang, ang kobold general mismo ang umindayog sa kanila, at ang mga bayani ay tumalon palayo sa sandata. Ang isang bagong pulutong ng mga kobolds ay tumutuon sa paligid ng pangunahing halimaw, at sinabi ni Tsukasa na walang saysay ang pagpatay sa kanyang mga kasama. Napansin ng dalaga ang katalinuhan ng bayani at iniisip kung ano ang gagawin ni Kakeru sa ganoong sitwasyon.
Iminumungkahi ni Tsukasa na haharapin niya ang mas maliliit na cobbles at pagkatapos ay tumalon sa pangunahing nilalang. Kinumpirma ni Hoshin rin ang kanyang mga salita at hiniling sa kanya na isagawa ang plano. Mabilis na winasak ng mga bayani ang isang pulutong ng mga kaaway gamit ang dalawang kidlat sa init ng labanan. Tinanong ni Tsukasa kung ang Hoshigun Guild ay may anumang pagtutol sa kanyang pagsalakay sa mga piitan kasama ang bida. Ang batang babae ay naghahatid ng mga nakakadurog na suntok at tumugon na ang lahat ay maayos. Plano niyang umalis sa guild. Nagtataka siyang tiningnan ng bayani, ngunit hiniling siya ni Hoshiguin rin na umalis. Matapos makipag-usap ng ilang sandali pagkatapos ng labanan, sumugod siya patungo sa general ng Kabul at tinamaan ang kalasag. Sa likod niya ay ang pigire ng bida, nagmamadaling umatake. Mabilis niyang tinamaan ang tiyan ng kalaban, nagdulot ng sugat, at umungol ang halimaw. Tinawag ni Tsukasa ang kanyang katulong, at hiniling niyang ipagpatuloy ang pag-atake, na sinasabing tatapusin niya ang halimaw. Isang bagong pulutong ng mga kobolds ang tumalon mula sa itaas, na nagpo-protekta sa general ng Kabul. Ang mga karakter ay tumalon palayo sa kanila at tumingin sa bagong pulutong ng mga nilalang. Nagalit ang dalaga at pinadyak ang kanyang mga paa, sinabing malapit na sila. Siya ay sumisigaw, galit na hindi sapat ang pakikipagtulungan sa todo Kakaro. Lumingon si Tsukasa sa kanya na nagtatanong. Naiinis si Hoshigun rin at pinalo ang mga kobolds. Inulit ang mga salita ng taong pula ang buhok tungkol sa pagsali sa koponan at paglabas ng kanyang galit sa mga halimaw. Ang batang babae, habang nakikipaglaban, ay sumisigaw na hindi na siya sasali sa pangkat ni Kakaro at mas gugustuhin niyang lumaban ng mag-isa. Namumuo ang aura ng galit sa paligid ng dalaga. Ang nalilitong bida ay nagtanong kung talagang gusto ni Hoshigun rin na umalis sa kanyang guild. Sa pag-iisip, ikinatuwiran niya na hindi na lang basta-basta aalis ang dalaga sa pinakamalaking Bloodshed Guild. Kinumpirma ni Hoshigun rin ang kanyang intensyon, at gulat na tumingin si Tsukasa sa kanya. Sumimangot ang dalaga at sinabing, sa kabila ng mga kalamangan, mas maraming abala. Halimbawa, naiipon ang stress. Inamin niya na ang pag-iisip tungkol sa guild ay nagagalit sa kanya at nakikipaglaban siya sa mga halimaw upang alisin ito. Itinaas ng batang babae ang kanyang kamay at ipinapahiwatig na ang kanyang kakayahan ay nakasalalay sa isang malawak na hanay ng mga pag-atake. Ito ay bahagyang hangina laban sa mga individual na kalaban. Si Hoshigun rin, na napapalibutan ng isang ipo-ipo ng gininto ang liwanag, ay humihiling sa mga bituin na marinig siya at ang pagbuhos ng ulan. Isang malaking kumpol ng mga gininto ang kislap sa kalangitan ang nahuhulog sa pulutong ng mga halimaw, at ang spell na Tir non Nog ay ginawa, na sa Irish folklore ay isang mythical realm, another worldly paradise. Pinoprotektahan ng pangunahing karakter ang kanyang sarili mula sa shockwave at nauunawaan kung ano ang lakas ng pinakamahusay na mga adventurer sa kanyang isip. Nangangatuwiran siya na kahit na minsan ay nagiging mahina ang babae, hindi kapani-paniwalang malakas pa rin ito. Nagbabago ang larangan ng digmaan. Ang mga mahahalagang asol na bato na nakuha sa labanan ay nakakalat sa lupa, at si Hoshigun rin ay umuunat sa isang nakaka-relax na paraan. Sinabi niya na para siyang isinilang na muli at ang huling amon na lang ang natitira. At ngayon kailangan niyang magpahinga. Nang sandali, umupo sina Hoshigun rin at Tsukasa sa isang bato at nagpahinga. Inabutan ng batang babae ang karakter ng isang bote ng tubig at nagtanong kung narinig na ba niya ang dakilang bayani. Tinanong ni Tsukasa kung siya ang unang adventurer na nag-clear ng isang heroic rank na piitan sa Japan. Nag-iisip siya ng isang pangalan, at iminumungkahi ni Hoshigun rin na ang pangalan ng bayaning iyon ay Machine Aga Dejiro, ngunit ito ang kanyang lumang pangalan. Idinagdag niya na pagkatapos ng kanyang kasal, nagsimula siyang tawaging Hoshigun at binigyan ang batang babae ng isang tebak. Gayunpaman,
Sinabi rin ng kanyang lolo kay Hoshigun rin ang iba't ibang mga kwento tungkol sa mga mapanganib na paglalakbay na ginawa ni Hoshikan kasama ang kanyang mga kasama. Sa imahinasyon ng pangunahing tauhang babae, lumilitaw ang mga larawan ng 5 adventurer. Sinabi ng batang babae na ginalugad nila ang mga uncharted na lupain na hindi limitado ng sinuman o anumang bagay, at idinagdag niya na gusto rin niyang maranasan ang Hoshigun na ito. Panaginip na itinaas ni Rin ang kanyang ulo patungo sa kanya, at tiningnan siya ni Tsukasa ng may inspirasyon. Sinabi ni Hoshigun rin na ang pagnanais na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang lumikha ng sarili niyang guild sa malapit na hinaharap. Tinitingnan ng batang babae ang pangunahing tauhan at hinihiling sa kanya na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan pagdating ng panahon. Kaya nahihiya si Tsukasa at pumayag kung hindi iniisip ng pangunahing tauhang babae ang kanyang presensya sa koponan. Bumangon ang dalaga at sinabing tapos na ang oras para sa pakikipag-usap at oras na para magpatuloy sa lungga ng may-ari. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang piitan malapit sa tarangkahan at sinabing nakarating na sila sa wakas. Gayunpaman, hiniling ni Tsukasa na maghintay. Habang may nakatayo sa gate, nakita nila si Todo Kakero at ang kanyang team na nakasuot ng armor. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na hinihintay niyang magsulat si Hoshikan. Hinarap niya si Tsukasa na may mapagmataas na ekspresyon at iniinsulto. Tinawag siyang walang talento. Ang pangunahing tauhan ay tumingin kay Todo Kakaro na may galit at paghamak. Ang kabalintunaang sinabi ni Hoshigun rin ay nagkataon lamang na magkita na gawin ang Kakaro sa parehong piitan. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang koponan dito. Sa pagmamalaki, iniulat ng lalaki na narito sila upang tulungan ang isang hindi mapapalitang kasama. Sa kanyang isip, napansin ni Tsukasa na nagsasalita si Kakaro ng walang kaparerikan. Maingat na inulit ni Hoshikan rin ang mga salita ng taong pula ang buhok na may ngiti. Muling sinabi ni Kakaro na narito sila upang iligtas ang kanilang walang ingat na kaibigan at sinabi na hiniram niya ang kagamitan ng kanyang ama. Tinanong ni Hoshan rin kung sasalakayin ba nila ang amo mamaya, dahil iyon ang kanilang pangunahing prioridad. Sinasabi ng voiceover na mayroong isang hindi opisyal na karapatan ayon sa kung saan ang adventurer na unang nakarating sa halimaw ay may karapatang labanan ang boss. Upang gawin ang Kakero na may galit na hitsura ay nagsasabi na ipapakita niya ang tunay na intensyon, at ang mga karakter ay makikita para sa kanilang sarili, at inutusan niya silang manood lamang. Sinabi ni Hoshigun rin na walang ibang gagawin sa sitwasyong ito. Tingnan lamang kung paano sila nakayanan. Pumayag si Tsukasa at sinabing lalaban sila ng amo sa susunod. Lumipat ang aksyon sa isang madilim na silid. Nakaupo si Loki sa harap ng TV. Pinagmamasdan niya ang pag-uugali ni Todo, Kakaro, at ng kanyang koponan sa ngalan ni Tsukasa. Ang kanyang mukha ay napalitan ng galit, at ang batang babae ay sumigaw na si Kakaro at ang kanyang mga kasama ay hindi maglalakas loob na patayin ang halimaw sa sandaling ito. Ang window ng system ay nagbabala na sa harap nila ay isang level 20 Kobold King. Ang nilalang ay kahawig ng isang malaking lobo na nakasuot ng baluti. Ang voiceover ay nagsasabi na ang halimaw na ito ay ang boss ng Kobold Settlement at may husay na magpatawag ng mga nasasakupan tulad ng duwende. Lumilitaw ang isang pulutong ng mga tagapaglingkod sa tabi ng halimaw, at isang espadang kulog ang lumitaw sa kamay ng amo. Sinimulan ni Todo Kakaro at ng kanyang koponan ang labanan. Gumagamit sila ng mahika at tinamaan ng mga espada ang mga kabwald. Ang voiceover ay nagsasabi na si Kakaro at ang kanyang mga kasama ay malakas at kayang patayin ang amo. Ang isang flash ng apoy ay nasugatan ang pangunahing kobold. Lumingon si Kakaro kina Hoshijin, Rin, at Tsukasa sa background ng pagsabog at binibigkas ang mga salitang iyon ang kanyang kapangyarihan.
Ang voiceover ni Loki ay nagsasabi sa hari ng Kabul na maging isang baliw na malupit na si Ceres sa lahat ng bagay sa kanyang landas. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa kung ano ang nangyayari nang may pagtataka habang naririnig niya ang boses ng babae, at para magawa iyon, nagtanong si Kakeru na may mapagmataas na tingin, ano ang nangyari? Ang Kobold King ay nagngangalit, at may lalabas na system window, na nagbabala na ang halimaw ay nasa level 20 na ngayon at na ito ay nagkaroon ng pagkabaliw. Nagpaulan si Kakeru ng mga bowl ang apoy sa papalapit na nilalang, ngunit hindi ito nakakatulong. Ang halimaw ay nag-iipon ng pulang aura sa paligid at tumama sa Tido. Kakeru ang lumilipad sa pader. Salamat po sa panonood.